Simula ng ikalawang linggo ng Abril, pinamunuan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inspection and condemnation ng mga nakumpiskang smuggled electronic vapes sa Bureau of Customs Grounds sa Port Area, lungsod ng Maynila. Halos 3 milyong piraso ng e-vapes, vape parts at accessories na nagkakahalaga ng mahigit 3 bilyong piso ang nakumpiska sa 10 seizure operations ng Port of Manila, Manila International Container Port at ng Intelligence Group. I'm happy to be able to report to the country that the levels at which we have been able to find these smuggled goods and to eventually destroy them has increased steadily over the last year and a half. January to March, we are well on our way also to achieving even more seizures of these illegal vapes. They have smuggled these in without any permits, any kind of documentation. Pinagbibili na nga dito sa Pilipinas. And the very serious problem that accompanies that, na walang documentation, na walang inspection, dahil yung iba rito na in-inspection natin, ay nahanapan, may laso na nakapasok doon sa liquid na ginagamit na pang-vape. Kaya lalong-lalo na nakakabahala dahil kung titignan natin yung packaging talagang para sa bata. Kaya ang target market nila bata. So patuloy natin gagawin ito, and I just wanted to highlight the efforts and the dangers that the efforts that we are doing and the dangers that accompany these smuggled vapes. Far and beyond the loss in revenue to the government, more important to us are the health issues that these smuggled vapes raise. Ang nangyari po ngayon ay condemnation ng about 2,977,000 pieces of vapes na nagkakahalaga ng 3.2 billion pesos. Yan po ang kabuuan ng nahuli natin. Excluding pa po dyan yung mga nahuli natin sa airports. 8 seizures from container seizures and about 2 in the implementation of a letter of authority. They all came from China po. This is a strong message na tuloy-tuloy itong operation na to, tuloy-tuloy ang paghuli natin sa mga nagpaparating ng illegal na vape. Sisirain po namin pag nahuli namin kung sa tingin nyo nakalusot po kayo, because minsan dumadaan po siya as mga small items, dumadaan siya nakahalo sa mga malalaking container. On the average po, we're getting 6,000 to 7,000 containers po, ganun po karami. Baka hindi natin nakita. We can still go after you sa mga bodega nyo with the exercise of the visitorial power. Pupuntahan po kayo ng mga officers and intelligence officers namin at sa mga enforcement officers namin para huliin at i-seize itong mga to. Sa mga kabataan, alam ko minsan parang cool na may hawak tayong vape. But tandaan nyo, ito ay isang bagay na nai-ingest nyo sa katawan nyo and it may cause hazards sa health nyo. At hindi natin alam, baka mamaya may mga chemical dyan na it will shorten yung buhay natin. So sana mag-ingat tayo. Let's go for products that are safe, that are already being tested by our DTI and FDA. And siyempre, ang primordial sa atin is your safety and health. Pinangasiwaan ng Pangulo ang panunumpa sa tungkulin ng 39 na star rank officers ng Philippine National Police sa Palasyo ng Malacanang. Kabilang sa mga nanumpa ang 4 na Police Lieutenant Generals, 11 Police Major Generals at 24 na Police Brigadier Generals. As you don your new badges, remember, you are not only rising in rank, you are also rising in responsibility. Let your actions always be rooted to what is right, what must be done, and what is legally ordered. Perform your duties with utmost dedication, integrity, and accountability, knowing that the trust and confidence placed in you
demands your very best. We are all part of a larger mission to create a safer, more just, and more prosperous Philippines. Let us ensure we all live up to those expectations. The road ahead will not be easy, but this I know. You wear your badge not just on your chest, but in your convictions. There is no greater, more honorable calling than to serve and to protect the country. Mas patatagin ang pagiging makadiyos, makabayan, makatao at makakalikasan. Itaguyod natin ang isang bagong Pilipinas kung saan ramdam ang kapayapaan sa buong kapulungan. At kung saan ang bawat Pilipino ay nabubuhay ng matiwasay, walang takot at may dignidad. Nakipagpulong ang Chief Executive's Ambassador ng Qatar sa Pilipinas, kung saan pinasalamatan niya ang pamahalaang Qatar sa desisyon nitong huwag magsampa ng kaso at parusa laban sa 17 Pilipinong na-detain kamakailan sa Qatar dahil sa illegal assembly. Maaari na silang makabalik sa kani-kanilang trabaho doon. Ika-9 ng Abril, pinamunuan ni Pangulong Marcos Jr. ang paggunita sa 83rd anniversary ng Araw ng Kagitingan sa Mount Samat National Shrine sa lalawigan ng Bataan. Ang tema para sa taong ito'y kabayanihan ng veterano, sandigan ng kaunlaran ng bagong Pilipinas. Unang bahagi ng programa ang pag-aalay ng bulaklak sa dambana ng Kagitingan, kung saan nakasama ng Pangulo ang mga kinatawan mula sa Embahada ng Estados Unidos at Bansang Japan. Dito'y nagbigay din ng mensahe ang Pangulo. Hihigit pa sa sakripisyong ipinamalas ng mga bayaning ginugunita natin ngayon. Inialay nila ang sariling buhay para sa kapayapaan at kalayaan ng bayan. We celebrate the future that we will put together, keeping in mind the lessons that we have learned over the many years. And we will continue to celebrate that every single day. These are the things that we celebrate today. These are the lessons that were hard-earned. And these are the lessons that we now apply to our lives. And this in hand, this will bring us to a brighter future. Itong araw na ito ay isang kasaysayan ng buong Pilipinas na dapat maalaala ng bawat isang Pilipino, bata man, matanda man, o kahit sino man. Nagpapasalamat tayo dahil maraming nakikipag-isa na Pilipino, veterano man o hindi, at nagpupunta rito para masinayan ang ating araw ng Kagitingan. Ito yung pinakamahalagang araw upang maalala ang mga sakripisyo ng mga veteranong sundalo. At maraming salamat din po sa mga organizer at naalala kami habang kami ay nabubuhay. Maraming salamat kay Presidente Marcos. Actually, and even during the time of his father, nasa serbisyo na po ako. So patuloy ko pa rin siyang susuportahan hanggang ngayon. Para po sa aking pananaw, napakahalaga natin na i-celebrate ang Araw ng Kagitingan para paglingon sa ating mga ninuno ng mga World War II veterans na nagsakripisyo para tayo ay magkaroon ng kalayaan. Isinakripisyo nila ang kanilang buhay para tayo ay maging malaya at makatuturan. Nagpapasalamat po ako sa Pangulong Bongbong Marcos dahil yung sinundan ng kanyang ama na siya nagtaguyod at nagtayo ng Mansamat na ito na hanggang ngayon ay pinagpatuloy ni President Bongbong Marcos.
Kaya kami ay nagpapasalamat sa mahal na Pangulo na lagi siyang pupunta dito sa atin sa Bataan. Ganito museum ng panahon ng ama ni President Marcos, President Marcos Sr. Tapos nakita ko pa yun, nagunta ko pa yun. Then, museum na ito, pinapakita ko anong klaseng labanan, pagdadependa natin, at doon sa tanong huli kung paano natapos natin. Ganito klaseng laban, ganitong klaseng katapangan, ganitong klaseng katitingan, pagtatsaga ay kaya na pala ng Pilipino. Mga gumagawa sa mga heritage, mga kultura. Importante yan na magpapakita mo sa support yung mga pinuno natin. So, papasalamat tayo ng mga sa kanyang pagsusuporta sa ating president. Sinundan ito ng kanyang pagbisita sa newly curated Mount Samat National Shrine Underground Museum. Una itong pinasinayaan noong 1970 ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Tampok sa naturang museo ang papel na ginampanan ng Bataan noong World War II sa Pilipinas at binibigyang pugay ang kabayanihan at sakripisyo ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo, pati na ang mga lokal na bayani ng Bataan. Ay tamang-tama po ang nangyari po rito dahil nung naghahanda po kami para dito sa paggunita ng Araw ng Kagitingan ay nasama po sa usapan. At kako, dapat naman kung tayo ba ay nagbibigay ng dangal sa ating mga nasawi na mga kasama, ay kailangan ang ating pangako sa kanila at ay lagi natin sinasabi, kahit ano pang mangyari, ang inyong mga pamilya ay aalagaan natin, hindi po namin pababayaan. Sabi nila sa akin, masyado kasi mahaba ang proseso, mahaba ang komplikado, mga documentary requirements at kung ano-ano. Ay kako, hindi siguro tama yan. Dahil bakit naman mahaharang ang ating ibinibigay na tulong sa mga pamilya ng mga nasawi? Bakit mahaharang? Dahil maraming masyadong hinihingi na dokumento, maraming masyadong proseso, ang punot dulo ay nagiging matagal na, nagiging masyadong matagal ang pagbigay ng mga benepisyo na ito. Kaya't ang aming ginawa ay sabi ko, kami na, tayo na ang magbuo ng mga dokumento. Tayo na ang mag-ayos ng kanilang mga pangangailangan upang maging mas makabuluhan ang ating selebrasyon sa Araw ng Kagitingan, upang mas mabibigyan ng kahulugan ang ating ginagawa ngayong araw na ito. Dapat sa araw na ito maibigay na natin. Kaya kayo, mga beneficiaries ng ating mga programa para sa mga pamilya ng mga nasawi sa habang sila ay nagsiservisyo sa bansa, ay ngayong araw na ito, masasabi ko, maibibigay na namin lahat ng inaantay ninyo na napakatagal. Hindi dapat naging ganito katagal. Kaya yan po ang ating ginagawa po ngayong araw.
tinitiyak po natin na lahat po ng mga lahat ng pamilya ng mga na nawalan ng mahal sa buhay ay mabigyan ng kanilang benepisyo sa pinakamadaling panahon at sisimulan po natin ngayong araw. Mula Bataan, dumiretso ang Pangulo sa Camp General Emilio Aguinaldo para makapiling ang mga pamilya at benepisyaryo ng mga yumaong sundalo, pulis at iba pang unipormadong kawani ng pamahalaan. Sa kanyang mensahe, ipinaabot ng Commander-in-Chief na mismong ang kanyang tanggapan ang nag-aasikaso ng lahat ng mga dokumentong kailangan para makuha nila ang mga benepisyo sa ilalim ng Comprehensive Social Benefits Program. Nagpapasalamat po ako sa Pangulo natin na kahit ganun man yung nangyari, hindi niya po kami pinabayaan. Lahat po ng pangangailangan po namin ng pamilya namin, yung mga LGU, yung mga government offices, tumutulong po sila on the spot po. Natutuwa naman po ako kahit papaano na nakasurvive naman po kami. Kahit gano'n man yung nangyari. Kahit hindi matatawaran ng kahit ano man yung buhay ng asawa ko, pero nagpapasalamat pa rin po ako sa mga naibigay na tulong ng gobyerno po sa amin. Para po sa ating Pangulo, His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang aking pasasalamat in behalf of Bureau of Fire Protection, of course, and in behalf of the family. Ang aking taus-pusong pasasalamat sapagkat mas lalong pinaigting, pinatibay ang Comprehensive Social Benefit Program, hindi lamang po para sa mga PNP at Armed Forces of the Philippines, kundi naisama na rin po ang Bureau of Fire Protection dahil sila rin po ay kumbaga nagiging delikado rin ang kalagayan, especially during fire operation o yung paghahatid ng serbisyo sa ating publiko o sa pamayanan. So maraming salamat po at sana ay mas marami pa ang matulungan nito. Ito po ay napakalaking tulong sa akin, sa aking pamilya, sa aking anak, yung makukuha naming mga benepisyo under Comprehensive Social Benefit Program. Maraming salamat po. Sa araw din ng Kagitingan, binuksan ni na Pangulong Marcos Jr. at unang ginang Liza Araneta Marcos ang bagong Pilipinas National Food Fair na inorganisa ng Department of Trade and Industries Bureau of Market Development, Promotions, and OTOP. Tampok sa 5 araw na kaganapan ang mahigit 250 outstanding food-based micro, small, and medium enterprises mula sa buong bansa. Inununsad din sa National Food Fair ang bagong Pilipinas Marketplace na siyang pinakamalaking business-to-business e-commerce platform ng DTI para matulungan ang MSMEs na palawakin ng kanilang market reach sa pandaigdigang merkado. This April, we are celebrating the Filipino Food Month, an important occasion where we honor valued traditions passed down through generations, reflecting our identity as Filipinos through the food that we prepare and enjoy. Marami na rin ang mga dayuhan na humahanga sa kakaibang sarap ng ating mga pagkain. Kaya sana tayo namang mga Pilipino mismo ay manguna sa pagkikilala sa iba't ibang putahe na gawa ng lutong Pinoy. This National Food Fair is more than a gastronomic celebration of our rich and diverse culinary heritage. It is a testament to the incredible talent, ingenuity, industry of our local farmers and artisans who bring pride and honor to our country.
So congratulations to all the participants, the mga exhibitor, mga organizer na pinagtiyagaan ito at ginawa lahat upang maging matagumpay ang itong National Food Fair natin. Of course, acknowledge the efforts of the DTI for introducing the DTI Bagong Pilipinas Marketplace Platform. The platform will empower MSMEs by providing them a space where their products can be seen, recognized, and valued by a wider market. Such initiatives and support stands as essential pillars in ensuring that our MSMEs remain competitive in an ever-changing market. With these efforts to strengthen our local industries, we are indeed positioning the Philippines as a prime investment destination. Let us continue to champion our homegrown products, elevate them to new heights, and embrace the brilliance of Filipino craftsmanship and ingenuity. Patuloy natin tangkilikin ang sariling atin. Palakasin pa natin ang industriyang Pilipino. And may the continued success of our MSMEs inspire generations of entrepreneurs and innovators, all working towards a more prosperous and productive Philippines. So bali kami po talaga yung farmers sa Cabanatuan. Before, meron lang mga middleman na kumukuha ng mga hina-harvest namin. Since yung nag-lockdown, wala na kaming mapagdalan. Kami na yung nag-initiate na makipag-coordinate sa DA para po may madalang kami ng mga gulay na inaani namin. Doon nga po nagsimula na naging accredited kami ng Kadiwa. Malaking tulong po ang pagiging member namin ng Kadiwa kasi unang-una, hindi na namin po problemahin yung mga hina-harvest namin na gulay. Meron na po kaming dinadalan. Pangalawa po, kung marami po yung volume, ganun din po, tutulungan din po kami ng DA kung saan namin dadalhin yung mga hina-harvest namin. Ganun din po, nalink na kami sa mga iba't ibang ahensya ng government like DTI. Kung saan po kami nila ini-invite. Sa pamamagitan kasi nito ma'am, nakakakuha pa kami ng mga client, ng mga company na ayun nga po, yung nangangailangan ng mga gulay like mga restaurant. So ngayon po, malaking tulong na meet up namin sila sa mga ganitong event. Kumbaga, farm to market na po ang nangyayari ngayon. Kay President BBM po, kami pong mga small farmers po, malaki po yung naitulong niya sa amin. Kaya po maraming salamat. At sa pagtulong niya sa amin, through Kadiwa, through DA, lahat po ng supportang na ginagrant nila sa amin, napakalaking tulong po sa aming mga farmers. Itong trade fair nito, hindi po kami makapunta dito sa Maynila. Magkano pong gastusin namin yung baga ang pamasahe namin, no? So nagbigay po sa amin si DTI sa totoo lang. Kahit konti, hindi na, pero malaking tulong na po. At saka yung dito mismo, yung pwesto po namin dito, yung saan po kami nagdi-display. At saka dami pong tao na nakapag-free test bond dun sa product po namin. So malaking tulong po talaga na maraming nakakilala po dun sa product namin. So far po sa marketing, malaki po talaga tulong dito. Then, Bongbong Marcos, kalahat po ng mga DTI government po, firm. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po sa programa na itong ginagawa niyo po yung National Trade Fair. Malaking tulong po sa amin ng mga MSME. Thank you so much po. Thank you so much po. Sana magpatuloy pa po ito. Sinaksihan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpirma ng Joint Memorandum Circular sa pagitan ng Professional Regulation Commission o PRC at Commission on Higher Education o CHED. Ito'y patungkol sa alignment ng Board Licensure Examination for Professional Teachers sa CHED Teacher Education Curriculum. Sa pamamagitan ng mga reformang ito sa edukasyon, mas magiging epektibo ang mga guro sa pagtuturo base sa kanilang field of specialization na mag-aangat sa kalidad ng edukasyon sa bansa. The landmark reform embodies our commitment to ensuring that every Filipino teacher is equipped with the skills and tools needed to teach with depth, with clarity, and with purpose. It is a vital step towards raising the quality of education for our present and, most importantly, our future generations.
Through the close cooperation of the Professional Regulation Commission and the Commission on Higher Education, we are aligning our systems to ensure the licensure examination reflects the actual competencies needed in classrooms today, whether in early childhood education, special needs education, or the many subjects taught in high schools across the country. A key feature of this reform is differentiation. From now on, the licensure examinations for aspiring teachers will be conducted separately depending upon the field that they are practicing. This means distinct examinations for those pursuing careers in elementary education and those in secondary education. For elementary education, the focus will now include two vital specializations: early childhood and special needs education. As for the secondary education, these specializations include English, Filipino, mathematics, science, social studies, values education, technology and livelihood education, technical vocational teacher education, physical education, as well as culture and arts education. This is addressed by the revised structure of the BLEP, which will now consist of three core components: professional education, general education, and the examinee's chosen field of specialization. These changes address the long-standing gaps in the Philippine Teachers Professionalization Act of 1994. For far too long, we have seen the numbers and they tell a difficult story. From 2014 to 2024, only an average of 36.33% of examinees passed the BLEP at the elementary level. At the secondary level, it was only slightly better, with an average of 43.57%. Through this joint circular, we are making that process more than just relevant, more responsive, more to every single examinee. Alongside this, we are giving education graduates not just another shot, but we are giving them a good chance. Because what they learn should prepare them for the tests that they are meant to take and the classrooms they are meant to lead. So simula September 2025, ipatutupad po natin ang reformang ito ng unti-unting upang mabigyan ng sapat na panahon ng ating mga institusyon at ang ating mga guro sa kanilang paghahanda rito. Driven by our efforts, let us shape a bagong Pilipinas where every teacher is empowered, every learner is equipped, no Filipino is left behind. Mainit na sinalubong ng Pangulo ang French Minister Delegate for Foreign Trade and French Nationals Abroad sa courtesy call nito sa Palasyo ng Malacanang. Sa kanilang pag-uusap, pinasalamatan ng Pangulo ang bansang France sa patuloy nitong pagsuporta sa Pilipinas at binigyan din ang matatag na bilateral partnership sa pagitan ng dalawang bansa. Nagpasalamat din ang French Minister sa Pangulo dahil sa mainit na pagtanggap sa kanya ng mga Pilipino at pinabot ang pagbati ng kanyang Pangulo. Bumisita sa lalawigan ng Maguindanao del Norte ang Pangulo para sa ceremonial signing ng Memorandum Order na pinapahintulutan ang National Amnesty Commission na mag-issue ng Safe Conduct Passes para sa mga dating rebelde na nag-a-apply ng amnestiya. Sa pamamagitan ng Safe Conduct Pass, masisiguro ang kaligtasan ng seguridad ng mga dating rebelde na may kinakaharap na arrest warrant habang inaasikaso nila at hinihintay ang resulta ng amnesty application. Dahil sa Memorandum Order, inaasahan na lalaki pa ang bilang ng amnesty applicants na nais magbalik loob sa lipunan at mamuhay muli ng normal bilang mamamayan ng bansa. Sa diwa ng pagkakaisa at paghilom ng bayan, ang ating pamahalaan sa pamamagitan ng National Amnesty Commission ay magsisimula ng magbibigay ng Safe Conduct Passes sa mga dating rebelde na may kinakaharap
na arrest warrant para sa mga kasong may kaugnayan sa kanilang panindigang pampolitika. Ang mga safe conduct passes na ito ay hindi lamang magbibigay ng proteksyon sa mga aplikante ng amnestiya laban sa pagka-aresto, pagkakulong at pag-uusig. Higit sa lahat, ito ay isang paanyaya sa lahat ng rebelde na ihinto ang armadong pakikibaka. Ang paglagda natin ngayon ng Memorandum Order ay patunay na handa ang inyong pamahalaan na mag-abot ng kamay sa sino mang nagnanais magbalik loob sa batas ng ating lipunan. Ngayong araw na ito, nais kong iparating sa inyo, bukas po ang aming pinto. Kung taus-puso ang inyong pagbabago, handa ang pamahalaan na makinig, umalalay at sumuporta sa inyong pagbabalik loob. Inaasahan ko ang National Amnesty Commission, ang Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity, at ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas, ang Pambansang Kapulisan, at ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na patuloy ninyong gagampanan ang inyong mga tungkulin na tapat sa larangan ng adhikaing pangkapayapaan. Tiyakin natin na mga safe conduct passes na ay kikilalanin natin ng mga lahat ng otoridad. Magsilbi sana tayong tulay sa pagkamit ng kapayapaan at pagpapalakas ng bansa sa pamamagitan ng paghikayat at pag-aalay sa dating mga rebelde nagnanais maging produktibong bahagi ng ating lipunan. Ating itinataguyod ang isang bagong Pilipinas, kung saan ang bawat mamamayan ay namumuhay ng walang takot at may dangal. Malaking bagay po ito dahil because of this safe conduct pass, we will encourage more applicants. So dadami sigurado ang mag-a-apply for amnesty. So far, 2,518 pa lang as of last Friday. Ang tinitingnan namin kasi, based on the data ng OPA Pro, it's 10,000. Matatapos na ang deadline set by the President, which will be on March 14, 2026. 2 years lang actually ang binigay ni Presidente from the time na nag-concur ang Congress sa kaniyang proclamation. Yung isa, for the CPP, it's March 13, 2024. For the RPA, ABB, MILF, MNLF, it's March 4, 2024. So you count 2 years from that. So that will be on 2026 ng March. So, double time kami because gusto namin na ma-maximize ng mga members ng itong grupo na to na ma-avail na nila itong kindness, parang kabaitan ng ating presidente. Please avail of this. Otherwise, baka hindi na, it may not come again. Kasi ang filing ang may deadline eh. After that, ipaprocess na namin. Hindi na kami tatanggap ng bagong applicants. Kasi wala na kaming authority to accept eh. Kakalimutan na ng bansang Pilipinas na ikaw ay nakapag-commit ng crime against the people of the Philippines. But because you are already a free man, you can now avail of the benefits given by the government. So, yung mga tupad, assistance sa mga low-income group na binibigay ng DSWD, ma-avail mo na yan lahat kasi member ka na ng community. Please avail of the amnesty program that is being given ngayon by President Marcos. This may not happen again. This is a benevolent act of the President. It's every administration has a different policy in amnesty. It is now the current President that is giving this amnesty. Please avail of it because it will expire soon on March 2026.
Mula Maguindanao del Norte, nagtungo si Pangulong Marcos Jr. sa Sarangani para ilunsad ang Agri-Puhunan at Pantawid Program sa Mindanao. Layo nitong suportahan ng rice farmer members ng agricultural cooperatives na palaguin ang kanilang produksyon at pataasin ang kanilang kita sa pamamagitan ng low-cost credit, tulong pinansyal at ready market para sa kanilang ani. Sa formal na paglulunsad ng programa, ipinakita ang Interventions Monitoring Card na magagamit ng mga magsasaka sa pagbili ng mga binhi, fertilizers at iba pang kagamitang pangsaka, na mahagi rin ng Pangulo ng iba't ibang farm machineries at equipment para sa mga lokal na pamahalaan ng Region 12 at mga kooperatiba ng magsasaka. Kayong mga magsasaka ang haligi ng ating ekonomiya. Ang inyong pawis, pagod at sakripisyo ang siyang bumubuhay sa ating sektor ng agrikultura. Hindi po lingid sa ating kaalaman ang mga pagsubok na patuloy na iyong hinaharap. May ilan nga po sa inyo na napipilitang umutang ng napakataas na interes. Isang sitwasyon lalong nagpapabigat pa sa inyong pinagdadaanan. Bilang tugon ng pamahalaan, inilunsad natin ang Agri-Puhunan at Pantawid Program. Sa panahon naman ng pagtanim hanggang sa pag-aani, makakatanggap din po kayo ng tulong pantawid na nakakahalaga ng 8,000 piso tuwing unang linggo sa loob ng 4 na buwan. Hangad po naming makatulong ito sa pagtugon ng inyong pangangailangan habang naghihintay kayo ng anihan. Sa inyo pong pagtanggap sa mga tulong na ito, umaasa po ako na mas lililangin ninyo ang inyong mga kakayahan at magiging bukas kayo sa mga makabagong teknolohiya at pananaw sa agrikultura. Sama-sama po natin tahakin ang landas ng pagbabago. Itatag natin ang isang mas progresibo, mas maunlad, mas matatag na bagong Pilipinas. Actually, ito na yung complete package. Kumbaga, solusyon ng farmer sa mga pangangailangan nila. Kasi laging problema ng farmer natin, kulang sa puhunan. So, andito, ila-launch ito para kung saan sila makakakuha ng puhunan, mawawala yung mga financiers na nagcha-charge ng 5% or magkano per month. So, ito naman, may kalakip naman itong pantawid. So parang may allowance na 8,000 per month sa loob ng 3 buwan. Kung nakikita nyo sa likuran, no, ang dami natin binibigay. Kumbaga, lalo na mga kalsada natin papunta sa farms. So, billion-billion yung ginagasto, yung commitment natin sa mga farmers. So, ang inaano lang talaga natin ngayon, ma'am, kumbaga tinututukan natin kung paano mahirap gawa ng paraan kung paano pababain yung inputs, kung paano pataasin yung presyo. So, ang tinitingnan po natin ngayon, kaya natin ginagawa ito, complete package na sa farmer. Kasi dati yung intervention natin kulang. Ngayon, pinakompleto na natin kasi naghahabol tayo sa production na malaki para lumiit yung cost ng production natin. Isang malaking tulong po sa isang puhunan po sa magsasaka. Katulad namin ng isang palay, tapos masyado pong mataas po ang ating suhulan sa pag-land preparation at chemicals, fertilizer po ito, malaking tulong po ito. Dati po ma'am, mag-uutang po kami sa labas sa kooperatiba kung may nag-offer po ng co-op nang magpa-offer sila ng fertilizer at sa iba po ma'am, sa ibang mga mayaman na tao na magpautang sila po ng pira dahil pag
gastos po namin sa palay po natin. Malaking tulong po ito, ma'am, dahil mababa ang iyang interes po. Pwede po namin mabayaran kapag mabinta na po ang ani namin sa DA at NFA. Mahal na Pangulo, maraming salamat po sa biyaya at sa suporta niyo sa mga magsasaka po. Sa hirap po talaga ng buhay ngayon, kung sakaling matatanggap ko na po yung tulong na po yun, malaking pagbabago dahil kami po sa buhay namin, buhay ko bilang magsasaka, marami pong yung kahirapang dinaranas namin magsasaka. Unang-una po yung mga peste, mga dumarating na minsan po yung tag-init, tag-tuyot, ganon. Ito po ngayon na ibibigay po ng gobyerno sa akin, malaking ayuda dahil sa labas po kami umuutang ng pera. Minsan doon po sa co-op namin sa Budasan po, kasi taga North Cotabato po. Doon po kami doon po ako kumukuha ng mga punan tulad ng pang-abono, medisina po, ganon. Siyempre may porsyento eh. Ito, sa pagkakaalam ko, parang mayroon ng parang dole out, ano pong tawag doon? May portion po na ibibigay sa akin na hindi na kailangang bayaran. Yun ang pagkakaalam ko. So, yun po, alam ko na malaking bagay ang may tutulong sa aking pamilya ng programang ito ni Presidente Marcos po. Sa aking kapwa Ilocano kay Presidente Marcos, isa po kasi Ilocano, ma'am, from Ilocos po. Ako, Presidente, malaking tulong po ito sa pamilya ko. Ganon din po sa mga kasamaan ko sa grupo namin sa Budasan po, sa aming mga rice farmers.